Ah, Alam niyo po, napakalapit po sa aming puso itong panukala na ito. Sapagkat ang bayan po ng Jose Panganiban at ang lalawigan po ng Camarines Norte, buhay po ng tatay namin ang inalay niya dyan. Ah, sa amin pong matagal na paninilbihan dito sa lugar neto, kami po ay laging, kasi ang development ng Bicol Region, pakanan pakanan. Papunta ng Camarines Sur, papunta ng Legazpi, papunta ng Sursugon. Sa kaliwa ho kami, dito kami sa kaliwa. Dito po sa kaliwa, medyo laging naiiwan. Kaya marami pong kaliwa doon sa amin. Ah, Ibig sabihin, mga rebelde. Kasi naiiwan po kami. Iwan na iwan po kami. Nung nakaraang administrasyon, nagplano sila ng train dyan. Magkakaroon na, bubuhayin daw nila yung train. Tuwan-tuwa po tayo. Pero nung nakita po natin yung plano ng train, iniwas na naman po sa Camarines Norte. Kumanan na naman po papunta doon. Kaya lang, hindi po natuloy yung proyekto na yun dahil nagpalit ng administrasyon. Ano po ba yung tinutumbok ko? Napaka, yung amin pong lugar, kasi lagi natin sinasabi, mahal na mahal natin. Tunay, ang pagmamahal natin sa ating mga kababayan na nandoon sa papuntang West Philippine Sea. Nandun sila, ang ating mga kababayan, pinagtatanggol natin, pinaglalaban natin. Dito sa parte namin, dito sa lugar namin, sa Benham Rice, Philippine Rice, wala pa po tayong movement dun. Ang sinasabi natin na yun daw ang may pinakamalaking potensyal para sa isang uh, pagyabong ng ating ekonomiya dahil ibang lugar naman yun, papaganon naman. Meron tayo dito sa West Philippine Sea na alam natin na talagang mayabong na yan, kaya nga pinag-aawayan yan. Dito sa lugar namin, kailangan may plano na tayo doon. Kailangan one step ahead tayo. Kasi yun po ang nakikita nating best practices ng ibang mga bansa, lalo na sa ASEAN. Ito, pagbati po ng kapayapaan at pagpapala at awa po ng nag-iisang Panginoon Diyos sa inyong lahat. Ngayong araw na to sa pagdinig ng Komite na Pang-Ekonomiya, Committee on Economic Affairs, para sa subcommittee ng Jose Panganiban Special Ecozone and Freeport Act. Alam niyo po, napakalapit po sa aming puso itong panukala na ito. Sapagkat ang bayan po ng Jose Panganiban at ang lalawigan po ng Camarines Norte, buhay po ng tatay namin ang inalay niya dyan. Uh, sa amin pong matagal na paninilbihan dito sa lugar neto, kami po ay laging, kasi ang development ng Bicol Region, pakanan pakanan. Papunta ng Camarines Sur, papunta ng Legazpi, papunta ng Sursugon. Sa kaliwa ho kami, dito kami sa kaliwa. Dito po sa kaliwa, medyo laging naiiwan. Kaya marami pong kaliwa doon sa amin. Uh, Ibig sabihin, mga rebelde. Kasi naiiwan po kami. Iwan na iwan po kami. Nung nakaraang administrasyon, nagplano sila ng train dyan. Magkakaroon na, bubuhayin daw nila yung train. Tuwan-tuwa po tayo. Pero nung nakita po natin yung plano ng train, iniwas na naman po sa Camarines Norte. Kumanan na naman po papunta doon. Kaya lang, hindi po natuloy yung proyekto na yun dahil nagpalit ng administrasyon. Ano po ba yung tinutumbok ko? Napaka, yung amin pong lugar, kasi lagi natin sinasabi, mahal na mahal natin. Tunay, ang pagmamahal natin sa ating mga kababayan na nandoon sa papuntang West Philippine Sea. Nandun sila, ang ating mga kababayan,
pinagtatanggol natin, pinaglalaban natin. Dito sa party namin, dito sa lugar namin, sa Benham Rice, Philippine Rice, wala pa po tayong movement dun. Eh, ang sinasabi natin na yun daw ang may pinakamalaking potensyal para sa isang ah, pagyabong ng ating ekonomiya dahil ibang lugar naman yun, papaganon naman. Meron tayo dito sa West Philippine Sea na alam natin na talagang mayabong na yan, kaya nga pinag-aawayan yan. Dito sa lugar namin, kailangan may plano na tayo doon. Kailangan one step ahead tayo. Kasi yun po ang nakikita nating best practices ng ibang mga bansa, lalo na sa ASEAN. Lagi silang one step forward. So sana ito pong ating pagdinig ngayon, makumbinsi tayo nitong si ni Provincial Administrator, Province of Camarines Norte, kung bakit natin kailangan itulak itong ganitong panukala. Sapagkat ito ay dadaan nito sigurado sa butas ng karayom dahil sa totoo lang ay ayaw ng gobyerno ito. Sapagkat tax, pinag-uusapan natin, mawawalan dito ang gobyerno. Yung national government. Pero syempre, yung probinsya, kapag kaya naman ay yumabong, yaan ay nagdulot. Sabi nga nung ano ba ang definition ng economic zone, di ba? Lahat na kasama na doon, tourism, lahat na mabubuhay, may potensyal yung lugar. Masasabi mo ba sa amin, Don Eduardo Padilla, pwede ko bang tanggalin muna yung Don? Naiilang ako, parang naalala ko yung lolo ko eh. Ayoko maalala yung lolo ko. Eduardo Padilla, masasabi mo ba sa amin na may potensyal ang lalawigan ng Camarines Norte? Senator, Mr. Chair, Senator Padilla, good morning po sa lahat po ng members ng committee. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, malaki po ang potential ng Camarines Norte sapagkat we are a province that is facing the eastern seaboard. Nakakalungkot pong sabihin, tama yung sabi ni Senator kanina, na pag-iwanan na ng matagal na panahon sa Bicol Region ang Camarines Norte dahil lahat nga po ng development lagi na lang napupunta doon sa Kamsur, Sorsogon, those other provinces. Kanina po actually nag-uusap kami. Bakit nga ba ngayon lang? Siguro po ang pagkakaiba kasi ngayon ay dahil yung governor po mismo namin ang mismong nagpo-push para sa proyektong ito. Tuloy-tuloy na tinrabaho, nilakad sa Kongreso at sa Senado. Sa tulong po na din ng mga congressman natin at ng mga ating mga senator, especially Senator Robin Padilla. Ang isa po sa pinakamalaking problema talaga namin sa aming lalawigan ay yung kakulangan ng oportunidad para magtrabaho. Maraming gumagraduate, marami kaming programa. Marami ring programa ang national government na kung saan talagang tinutulungan natin yung ating mga estudyante na makatapos. Pero at the end of the day, anong problema natin? Wala ring oportunidad para magtrabaho. Tungkol po sa potensyal ng Camarines Norte, malaki because we are rich in natural resources. We are located strategically in the eastern seaboard. We are very near Taiwan. Ideal din po sa trade with China, with Korea, even Guam. Yun po. We have high potential. Ang kailangan lang po talaga is yung tulong ngayon ng committee na ito para maipasa po itong deklarasyon ng aming Freeport and Economic Zone. Maraming salamat, Eduardo Padilla. Okay, bago mapunta sa tanungan pa, gusto muna po nating hingan siyempre ng ating mga bisita galing sa gobyerno ng kanilang mga opening statement. Umpisahan na po natin kay Sir Asek
Carlo Fermin Adriano ng Department of Finance. Sir, ano po ba sa palagay po ninyo? Good morning, sir. Unfortunately, wala pa kaming signed position paper kasi na-receive lang namin yung invitation yesterday. But I would like to note the following na lang, sir. Number one, sir, pwede na po actually mag-avail ng incentives yung ating mga businesses as long as they register under with the IPAs or kay FIRB. And then they can avail of the incentives through the CREATE Act as amended by Create More. So even if we have an eco zone or a free port zone, hindi po automatic may incentives kayo. Kailangan nyo po muna mag-apply ng incentives at ma-provide sa'yo yung incentives na yon. Hindi po yung automatic. So actually ngayon po, kahit wala na kayo sa eco zone, wala kayo sa free port zone, you can apply for the incentives. Yun po yung ginawa natin nung Create. Yung pong incentive na yun, parang economic zone na yun? Parang ganun po Yes, ba ang so sinasabi po ninyo? technically, ang buong Pilipinas na po parang economic zone kasi kahit wala ka sa economic zone, pwede ka na mag-apply ng incentive. Lahat ng benepisyo. Yes. Aba, napakaganda po niyan. Consistent po Opo. dun sa ating tax code. Nakalagay Opo. po dun, meron pong difference between a domestic market enterprise and an export enterprise. Magkaiba po yung incentives, but technically, they can be provided with incentives. As long as pasok po kayo dun sa tinatawag na strategic investment priority plan, nandun po yung listahan ng mga sektor na pwede po mag-apply for incentives. Okay, salamat po, Asek. Nadinig niyo po yun, Eduardo Padilla, yung pong sinabi ng ating Department of Finance na hindi naman daw kailangan ng eco-zone. Makukuha na raw po niyo yung benepisyo doon sa bagong batas ng panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inamendahan ngayon lang uli yung Create Law na sinasabi na pareho ang benepisyo. Ano po ang masasabi niya? Nabasa niyo na po ba yung bagong amenda na Create Law? Kakapasa lang nun. Opo, nabasa ko na po yung, hindi ko nabasa yung pinakabuong batas ng Create Law. Napag-usapan na po namin. Pero Benepisyo pa ng economic zone maliban doon sa mga nasa Create Law na gusto ninyong ma-achieve diyan sa Panganiban at sa Camarines Norte. Ano pa yun? Ano pa ba yung wala? ang pinaka layunin po kasi talaga kung bakit talagang pinupush namin economic zone is to attract investors by having a location that is really ideal and also with the incentives. Opo. Okay, thank you. Hindi po pwedeng sabay yun? Ay yung creation po ng eco zone does not translate na magkakaroon kayo ng incentives. So kahit may eco zone, nag-ooperate kayo sa eco zone, kailangan nyo pa rin mag-apply for incentives. So pupunta kayo sa IPA kapag 15 billion and below yung inyong capitalization, kapag 15 billion above kay FIRB po yon. So mag-a-apply pa rin kayo. Hindi po automatic yon na kapag may eco zone, may incentives ka na. Wala pong ganun. Tapos I would like to note na may dalawa pong eco zone po ngayon sa Jose Panganiban area. One po under Presidential Proclamation number 508 series of 2003. Ito po ay proclaim but not yet operating itong eco zone na to. Sa Municipality of Jose Panganiban, ang name of eco zone is Global Industrial/Maritime Complex. Okay. Meron pa pong isa? Meron pa pong isa under Presidential Proclamation number 1106 series of 2006. 2006. Name of eco zone is Jose Panganiban Special Economic Zone. Operator and developer is Magna Cron Realty Philippines Incorporated. And as of the moment, iisa lang po yung registered business enterprise doon sa eco zone na yon. So, Sir Eduardo Padilla, meron raw pong dalawang eco zone. Positive po ba yan? Yes po, Senator. Actually, meron pa po yung 30 hectares na naka-declare. Pero po masyado po kasing maliit ito. Sinubukan na nating ilapit yan sa mga potential investors.
Pero ang laging sinasabi, masyadong maliit yung 30 hectares na yan. That's why we are asking na ma-extend po ito with additional 121.9. Ngayon, yung tungkol po sa Magnacron Oleochemicals, mabigyan ko lang po kayo ng konting background tungkol sa project na ito. So tungkol sa company na ito. Ito po ay nagsimula noong time ni then Mayor Dong Padilla, our governor now. Kasi po, sa totoo lang, itong economic zone, matagal na po niya itong ipinupush. I believe parang 2014 pa. The reason is, he believes that this will be the economic driver. Actually, not just for Jose Panganiban, but for Camarines Norte. May bigay ko lang po yung naging epekto nun sa community namin. Nung pagpasok po ng Magnacron Oleochemicals sa amin pong bayan ng Jose Panganiban, nagkaroon po ng additional 600 direct na jobs, direct employment. And hindi lang po yun. Siyempre, kapag ang tao nagkakatrabaho, nagkakaroon ng industriya, nagkakaroon ng economic activity. So siyempre, ripple effect po yan. May iba ring industriyang nabubuhay. At yung Magnacron po, since yan ang main raw material nila is coconuts, mas nagkaroon ng market, mas nabuhay yung market ng coconut dun po sa aming lalawigan. Yun lang po. Salamat. Ay, salamat. Nakasalalay ba ang pagyabong ng, kasi sabi ng ating Department of Finance, naandun na daw lahat ng economic zone, 2 na nga yun, isa yung gumagana, meron kayong isang investor. Nakasalalay ba yung pagdami ng investor sa laki ng lugar? Doon ba nakasalalay yun? Yes po, Senator. Actually, papangalanan ko po yung isang talagang nagpaplano pong pumasok sa Camarines Norte. Dito po specifically sa Jose Panganiban. Yun po yung Francisco Motors na nagpaplanong magtayo ng yes po, yung factory ng electric jeepney natin para dito sa ating bansa. Kaso po hindi enough. Hindi enough yung 30 hectares para sa kanila. Kaya po ito yung inaantay nila, yung expansion na yan, para sila ay pumasok. At ganun din naman po, yung ibang nakakausap namin, ibang industriya, nag-aantay sila na madeklara bilang isang special economic zone and free port zone, ito pong sa Jose Panganiban. Salamat po. Okay. Babalikan na lang uli si Senyor Padilla. Pakinggan muna po natin ang meron pong gustong pagkatapos po si Executive Director Mark Ore. Gusto niyo pong magbigay ng statement? Yes, Your Honor. Thank you po. Your Honor, we would like to reiterate lang din po yung sinabi po ni Assistant Secretary Adriano regarding po dun sa creation ng new ecozone. Given po it will require budgetary support from the national government, specifically yung capitalization po amounting to at least 12 billion na pwede pong paghatian ng national government at local government. Given po yung tight fiscal space po natin, baka po medyo mahirapan yung national government to provide the necessary funding for the creation of the ecozone. Salamat po, sir. Ma'am Director Josette Concisa Dita. Ma'am. Yes, Mr. Chair, tama po. Magandang umaga po sa lahat. I would like also to echo po yung previously sinabi po kanina ni Ase Carlo at saka ni Director Mark. And again po, currently po with the amendment po of the tax code by tinatawag po natin Create More, mas naging enhanced pa po, as generous pa po yung incentives na ibibigay po ng gobyerno sa lahat po ng namumuhunan dito sa bansa, regardless kung saan po kayo located. So kahit located po kayo inside the ecozones or located po kayo sa labas ng ecozones or free port, available na po sa inyo ang enhanced incentive package na ito, provided po na ang industry po natin or yung sector na kinabibilangan po natin ay identify or nakalista po doon sa tinatawag natin na Strategic Investment Priority Plan na fino-formulate po currently ni Board of Investments in consultation po with the FIRB, other investment promotion agencies po, kagaya po ni PEZA and the private sector. Yun lang po. Maraming salamat.
Maraming salamat po, Ma'am Director. Sir Carlo, may gusto po kayong sabihin? Mr. Chair, I would like to note, sir, yung nabanggit po ni Sir Don, yung Francisco Motor has a pending application for incentives with PESA. Kailan po sila ang Francisco Motors? The application po has been endorsed to the Fiscal Incentives Review Board Secretariat sometime end of November po. Currently po ongoing po yung December 3 po pala. Currently ongoing po yung evaluation ng FIRB Secretariat sa application po nila. Okay po, salamat po. Salamat po, ma'am. Hey, Sir Don, yung ba may kinalaman yon sa Jose Panganiban, yung pag-apply nila ng insentibo ng Francisco Motors? Sir, sa Jose Panganiban din po ba ito? Yes po, yes, Oo. yes. Sir, gusto niyo po magsalita? Sir Ludwig Daza, sir. Opo. Magandang araw po, Senator. Yung pong application ng Francisco Motors, in-approve po siya ng PESA board last November board meeting to locate in Jimco Industrial Maritime Complex, which is one of the two eco zones existing now in Jose Panganiban, kasi yung isa is the Magnacron or the Jose Panganiban Special Economic Zone, na ang nag-iisang locator is Magnacron into coconut-related products. Ngayon, ito pong Jimco is already proclaimed as an eco-zone under the PESA framework on December 2003 under Presidential Proclamation number 508. So ibig sabihin, this eco-zone is already existing and ready to host an economic zone, a locator company like Francisco Motors. Now, according to Don, this area is so small. Baka ang kailangan ng Francisco Motors is more than 30 hectares, but initially, they will be locating in the existing ecozone, which is 30 hectares. So pag nag-expand sila, they can use another ecozone. Kasi usually that happens, Senator. In 1980s, Mactan Economic Zone was established under President Marcos. Yung Mactan Economic Zone sa Lapu-Lapu City, ano yan nun eh. Probably without that Mactan Economic Zone, Lapu-Lapu City will not be the city that it is now. And also in Cavite Economic Zone, by establishing Cavite Economic Zone in 1980s, the many economic zones spread around that area, initially by establishing our first ecozone in Cavite. Dumami na po ang economic zone dyan. Pero ang economic zone under PESA, yung establishment of ecozone kasi it's demand-driven eh. Before 1980s, used to be all economic zones were initiated by the government. Kaya yung Mactan, Cavite, Baguio, they were all funded by the government. Pero noong 1995, a PESA law amended the EPSA law. And that PESA law already encouraged private sector participation. So we now have 427 economic zone, all private initiated at no cost to the government. Kaya lang problema, it's demand driven. They establish ecozone in an area where it is close to major seaports and airports. Kaya nagkukumpulan sila sa. Pero we are unable to bring economic development in rural areas as happened before the 80s. And I think that's the plan of this, to bring rural development in area na depressed areas siya using government funds. Yung mga private sector natin, they want short return of investment. Yung main goal nila is profit. Yung development is secondary. Ang government, the
profit is secondary. Yung main goal natin is to bring development in those depressed area. Kaya siguro that's the initiative of Governor Padilla. So kami po, we encourage, we support this initiative of the local government. At the same time, there is an existing framework where you can do it fast under the PRESA framework. A proof of that is that we're able to establish two ecozone in Camarines Norte. Maraming salamat Yes, po, sir. Para sa inyo pong paglalahad, parang na kayo po ay 100% nakasuporta kay Governor Padilla. And there is already a letter of support signed by our Director General to you, supporting the initiative. And we support this not because I'm also a Bicolano, but because we have to bring ecozone in those depressed area, use government funds to bring development in those areas. Ngayon kasi demand driven nagkukumpulan sila dun sa marami ng ecozone. Pero yung Bicol na pag-iiwanan kasi we have ecozones there. Most of them are BPO industries, and we were able to encourage the BPO sector to locate in those area, Naga City and Legazpi City. And we have only one manufacturing registered under PESA, which is Jose Paganiban Ecozone with Magna Cron. The idea is to bring more manufacturing companies. Ito sa Magna Cron, sa ano kasi isa lang po eh. And we know that in manufacturing, maraming trickle down effect kaysa BPO services. Thank you, Senator. Maraming salamat po, Sir Ludwig Daza. Balikan ko kayo mamaya. Dito muna ako kay Sir Guillermo Pedro Francia Defort. Sir, na Bureau of Customs, sir. Yung inyo pong posisyon. Magandang umaga po sa kanila. Kararating lang po namin kaninang umaga galing ng Bicol. Medyo opo. Kaya kami po sa kawanian ng aduana ay sumusunod lang sa masigit at mabuti at dalubhasang karunungan ng aming pamunuan sa kagawaran ng pananalapi. So, ibig ko po sabihin, kung ano po ang sasabihin ng aming pinuno doon, yun po ang aming susundin at kami po ay nagpapalakad lang ng kawanian ng aduana. Sa isang banda po, naniniwala po kaming tumpak at makakabuti ang posisyon ng ating Assistant Secretary sa nabanggit niya mga rason kung bakit ganun ang posisyon namin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Francia Defort po. Sir, ang ganda po ng inyong pananagalog. Ako po talagang saludo, sir. Opo. Nagmana lang po sa inyo. Mabuhay po. Salamat po. Sir Renmar Aller, pareho po ba kayo ng posisyon ng ating... okay po. Wala na po kayong gustong... Baka gusto niyo pong bumati sa inyong mga kasama sa trabaho. Okay na po. Salamat po. Si Sir Remy Muntalana. Sir? Ano ang position po ng aming pamunuan? Siya na rin po ang namin. Maraming salamat po, Sir Muntalana. Lipat naman po tayo dito sa aking best friend. Kasi ano na ito, araw-araw na kami nagkikita ni ma'am. May opisina ka na ba nito? Dapat senator na rin nakalagay. Si ma'am Atty. Tricia Baraan. Ma'am, magandang umaga po. Good morning po, Senator Padilla, and to everyone. Of course po, yung stand po ng DOF, meron po kaming joint position letter po regarding eco zones, but we understand po yung point din po ni Sir na to bring yung development sa mga rural areas. So, baka we suggest po that we further study this to ensure po na wala pong doble-doble pong benefits, like pwede na rin pong magkaroon kasi ng incentives to create more.
And of course, yung mabalanse po natin yung priorities ng government since malaki pong capitalization yung kailangan po dito. So, yun po. Thank you po, Mr. Senator. Maraming salamat, Ma'am Baraan. Ma'am Director Rosario Dominguez ng Domestic Investment Service, DTI. Ma'am? Magandang umaga po. Umaga, sir. Magandang umaga sa aking mga colleagues from government. So, specifically po sa Board of Investments ako, I understand that you requested Yusek Perry for for a representative for the board from the Board of Investments. So, as my colleagues from PESA, Sir Ludwig and Sir Mark of PESA, we would like to reiterate our support to Camarines Norte, the efforts po of Camarines Norte. Sa BOI po kasi, we are the ones formulating the Strategic Investment Priority Area, Priority Plan, which is a listing of economic activities that are eligible for incentives. So ako po sa domestic investment promotion, ang job ko, the task is to be able to promote our locations to investors to become investment ready. So tayo po ay hindi po porke tayo ay nasa rural area, hindi na po pwedeng mag-attract ng investments because ang experience ko po, personal experience namin sa BOI is the more information that you give to your investor, like yung cost of doing business, what are the infrastructure, ano yung mga available na resources, resource mapping, nako-convince po namin na mag-invest sa inyong area. So in terms of what our colleagues from DOF is saying, opo, kailangan talaga may balanse tayo ng opportunities and revenues for GAN. So kung hindi man po tayo create immediately nitong bagong economic zone, katulad po ng sabi nila, pwede naman pong mag-avail ng incentives because the incentive regime right now covers all investment promotion agency. So kahit saan ka mag-locate, kasi si BOI po, hindi po siya location specific. So anywhere, wala po siyang pinipiling location, basta yung activity mo is under the SIPP, which kasi po meron kaming investment profile ng CamNorte. Dinidevelop din kasi namin yan together with your Lady Pos, Sir Don, because we would like to provide information dun sa mga dumadating na investor. Ito po yung mga choices nyo ng investment location. Like, I note, Sir Don, yung sinasabi mo kanina, strategic location. Yes, kasi next to Quezon, kayo yung susunod. So you are dubbed as the gateway to the Bicol. So yung spillover, kasi we can leverage on the spillover of Calabarzon to CamNorte. So parang, kasi I know it would take time for another economic zone, di ba, na ma-implement. So in the meantime, while sinusuportahan namin ito, we know that syempre may proseso po yan na ma-approve. Pwede na nating i-promote si CamNorte to investors. The BOI would like to work with Sir Don, if you will permit us, to work with you in coming up with a value proposition to promote CamNorte because we work closely also with PESA. Pag nagpo-promote po kami sa investor o pag may pumupunta na investor dito needing, minsan kailangan nila 50 hectares. Hindi man kailangan special economic zone, sir. Kung etong land na to ay industrial, kahit hindi siya eco-zone, pwede nating i-offer sa investor. Yun lang po yung position namin. We will fully support your initiative to promote CamNorte as a very good potential to investors. And sir, yung mga na-mention ng Lady po ninyo, yung economic officer po nila, light manufacturing, yung mga pinopromote ninyo, light manufacturing, agri, it's here infrastructure development, tourism and hospitality services, BPO are all under the SIPP. So they are entitled. Pag nag-entice po tayo, they are entitled to
government incentives, and you as a local government can also enact your own local incentives. So as additional perk para dun sa investors na pupunta. Yun lang po, Senator. Maraming salamat po, ma'am. Napakaganda po ng inyong paliwanag. Ano po yun? Palagay ko, langit yun sa tenga mo, Sir Don. Sapagkat sila'y nakasuporta, 100%. O wala pa man yung economic zone, pero tutulungan nyo na po sila na i-promote para sa investors. Yes, Mr. Chair. Maraming salamat po. Si Sir Ferdinand, kapangalan ko ito. Sir Pawig ba? Pawig po? Yes, sir. Magandang umaga Meron po. po kayong gustong sabihin, sir? Ako po yung representative po ng Bureau of Customs sa main office po. At hindi po, ang Bureau of Customs naman po, hindi po naman po tumututol dun sa gusto nyo po mangyari sa ating Camarines Norte. At yung sinabi po ni Collector Francia, kasi sila po yung nasa field, sila po yung mas nakakaalam kung ano po yung totoong nangyayari po sa Camarines Norte. At pinapasabi rin po sana na matulungan din kami. For example, kasi kulang din po kami sa mga personero o personnel para at least i-assist po just in case magkaroon na po ng economic zone. Kasi wala pa ata kaming office po doon. And sana mabigyan din kami ng additional budget for the personnel at sa pagkakaroon ng aming opisina doon sa economic zone po. Maraming salamat po. Salamat, sir. Napaka-importante nun, personnel. Mahirap yung maraming pana, wala namang Indian. Importante yun. Sir Don, mahabang pagkukumbinsi ang kailangan mong gawin. Sapagkat ang sabi dito, ito po ang ang pagkakapaliwanag ng Special Economic Zone. Iisa-isahin natin, Sir Don. Una, ang sabi dito ay hereinafter referred to as economic zones are selected areas with highly developed or which have the potential to be developed into agro-industrial, industrial tourist, recreational, commercial, banking, investment, and financial centers. Kamusta ba ang ating agro-industrial sa Camarines Norte? Senator, agro-industrial. One of our main source talaga is agriculture. Opo. Actually, ito din po. Speaking of that, alam nyo po, ang isang rason din talaga kung bakit pinaglalaban namin itong economic zone. Dahil nabanggit nyo na rin po yung tungkol doon. Alam nyo po, marami kami, dahil kami ay may mga coastal towns, may mga coastal barangays. Hindi kami just landlocked eh. Ang isa sa pinakamalaking problema talaga naming hinaharap ay yung maraming kaming mga kababayan na umaasa sa fishing. Ngayon, alam naman natin, yung mga nasa fishing, yung mga fisher folks nating kababayan, karamihan talaga isang kahit isang tuka. So sa panahon ng amihan, panahon ng bagyo, marami po ang hindi nakakalabas. Pag maraming hindi nakakalabas, walang pagkain. Ngayon, bakit ba? Yun ang napipiling trabaho nitong ating mga kababayan na ito. Yun po kasi lang ang meron na opportunity. That is why we want to open opportunities. We want to make opportunities for our constituents. Yun po yun. Alam nyo po, ganun ang nagiging routine. Ganun ang nagiging cycle ng buhay. Kung ang tatay mo, fisher folk, most likely, dahil wala namang oportunidad masyado, mag-aaral, yun din yung nagiging routine ng buhay. And it's the same problems all over. Actually po, yun talaga, one of the biggest reasons. Kasi anong gagawin natin sa tuwing malakas ang ulan? Magbibigay lang tayo ng ayuda. Parang hindi naman po kasi tama yun. According po sa Special Economic Zone Act,
Republic Act number 7916. The government shall actively encourage, promote, induce, and accelerate a sound and balanced industrial, economic, and social development of the country in order to provide jobs to the people, especially those in rural areas, increase their productivity and their individual and family income, and thereby improve the level and quality of their living condition through the establishment, among others, of special economic zones in suitable and strategic locations in the country, and through measures that shall effectively attract legitimate and productive foreign investments. Yun lang naman po ang hinihingi namin. Ang hinihingi po namin talaga, hinihingi namin itong suporta na ito sa inyo. Dahil ang Camarines Norte nga po, uulit-ulitin ko, napag-iwanan na po kami ng matagal na panahon. Kaya po, gayon kung titingnan ninyo, ano ba ang proyekto ngayon? Airport, malapit na pong simulan. Seaport, sinisimulan na. Malaking bagay din po yung SLEX TR5 sa amin. Na ang nearest exit sa amin ay Tagkawayan at meron naman pong ginagawa ngayon na Tagkawayan to Dumagmang Labo Road, which will cut down the travel time. Accessibility. Siguro po isa sa rason kung bakit kami napag-iwanan na accessibility. Ngayon po na nangyayari na po itong mga to. Isa pong hakbang itong economic zone sa amin na napakahalaga upang makapagbukas ng opportunities nga po sa aming mga kababayan. Yun po yung hinihingi naming suporta sa inyo. Salamat po. Ay, maraming salamat, Sir Don. Pakinggan naman po natin ang NEDA Regional Director, Ma'am Edna Cynthia S. Verses. Magandang umaga, Senator, Mr. Chair. Magandang umaga po, ma'am. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa inyong hearing. Tungkol po dito sa Senate Bill number 2246, pinaalam po namin na ginagawa pa po namin yung inputs namin as to the comments of NEDA na katatanggap pa lang namin kasi po nung sa Senate Bill kahapon. Ang ano po, habang wala pa po kaming inputs doon, gusto ko din pong ipaalam sa inyo na ang Regional Physical Framework Plan ng Bicol at ang Regional Development Plan ng Bicol po ay recognize niya ang strategic location of Jose Panganiban, Camarines Norte. Yung location po ng Jose Panganiban, nasabi niyo na rin po ito sa opening statement ninyo kanina, provides economic comparative advantage. Its location in the northern part of the Bicol region provides the vital link to Luzon, either by land or sea. The ongoing modernization of the Jose Panganiban port being managed by PPA is expected to handle export cargo and RoRo operations. It will link Luzon via Jose Panganiban Port to Mauban and Infanta Quezon, Kasiguran, Aurora, and link with the Cagayan Special Economic Zone through Santa Ana Port in Cagayan. Jose Panganiban Port will also serve as the major transshipment from Jose Panganiban Economic Zone, kung magkaroon po tayo. Ito ay isang natural cove. Siguro po alam natin to, no? Na natural cove ang Jose Panganiban, ideal for ports and harbor development, and potentially can be developed for shipbuilding. By land naman po, it will complement the Eastern Pacific Seaboard Road Project that will connect the coastal towns in Calabarzon and Bicol as proposed in the Luzon Spatial Development Framework and the Regional Physical Framework Plan. The proposed TR5 exit to Labo Camarines Norte and proposed spur line to Daet Camarines Norte will provide additional land-based infrastructure support
to Jose Panganiban. In addition po, the Jose Panganiban Port can be developed as a self-sustaining hub of the vast resources available in Camarines Norte, which includes, tulad po ng naitanong niyo kanina, coconut, pineapple, iron, ore, silica, and gold. The adjoining provinces in Camarines Sur and those in the Calabarzon area may also supply for the needed raw materials. Pangatlo po, the historical significance of Paranaque Air Base located in Jose Panganiban will provide a an importance in tourism destination. Supported by the US in the early 50s to 80s, it served as the modern aircraft control and warning system of the Philippine Air Force. It is where the first ground radar was activated. Yung pong proposed Larap Airport in Jose Panganiban will complement the growth in Jose Panganiban, Camarines Norte. We would also like to inform this committee that based on the regional plans of Bicol, we have the strategy to expand and develop economic zones, especially this is mentioned in the chapter on revitalizing industry of the RDP and the Regional Physical Framework Plan Production Land Use Chapter. Yun lang po, Mr. Chair, ang pwede ko maibahagi dito po sa committee tungkol sa Jose Panganiban. Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Edna Cynthia Berses. Napakaganda po ng inyong minungkahi. Mabuhay po kayo. Mamaya po, kung meron pong tanong pa sa inyo, salamat po. Sir Don, nabanggit yung mga pwedeng gawin sa Camarines Norte. Ang sabi ng Department of Finance, hindi mo na daw kailangan ng economic zone dahil meron ng create law. Na-amendahan pa yan. Sa palagay mo ba, kailangan mo pa rin talaga ng economic zone na sinasabi nila hindi mo na kailangan? Senator, hindi ko pa po nare-review yung create law. So hindi ko masasagot yan na agad-agad na okay na po, pwede, okay na, hindi na ako ano. Pero po, siyempre, why we came here at bakit nga matagal na naming pinaglalaban na ito ay dahil talagang gustong-gusto namin. Yun po. So my answer still stands na ganun pa rin po. We still need the economic zone. Okay, salamat. Salamat po, Sir Don. Talagang pasensya na kayo. Padilla, makulit. Ito po, si Sir Ludwig Daza. Sir, may tanong lang po ako sa inyo, sir. Sa palagay po ba nyo, kailangan pa ng economic zone? Sa inyo lang pong palagay, sa Camarines Norte. Well, kasi po I represent economic zones. So of course, gusto ko yung economic zones. The difference under the CREATE law is that kahit walang eco-zone, you get these incentives under the CREATE law. Pero yung economic zones kasi, it is accorded a separate customs territory. Ibig sabihin, sa paningin ng mga foreign investor, it's a separate country from the host country, which is the Philippines. In a developing country, maraming challenges po tayo. Ease of doing business. Kahit anong ganda ng incentives mo, pag wala kang ease of doing business, walang kwenta yung incentives. Foreign investor will not come to that place. So sinasabi ko kay Don, by just creating an economic zone, hindi tayo mag-expect na darating kaagad sila. Magdo-due diligence yan eh. Ano ba yung area na yan? Does the local government support locator companies dyan? Meron bang connectivity dyan na maganda, world class? As it is now, every time I go to Bicol, yung Quirino Highway, hindi matapos-tapos po.
Hindi world class yung kanilang road. So tinitingnan yan ng mga foreign investor. So ito yung kailangan ayusin natin, not because you created an ecozone, pupunta na sila. And we're competing with foreign country. Mayroon din silang ecozone eh. So kailangan ang ecozone mong gagawin already following the eco-industrial park, sustainable, etc. etc. Ang gusto ng mga company, yung gagamitin nila is renewable na eh. Because it's demanded by their customers in Europe. So ito yung aayusin natin. You have to provide utilities na sustainable, circularity, etc. principle. So yun ang kailangan natin gawin. Maganda na yung ecozone na dapat gawin dyan kasi we're competing with other countries in attracting foreign investors. Salamat po. O Sir Don, nadinig mo ba yun? Importante daw yung development ninyo. Meron na ba tayong development sa bukod do sa pinagagawang airport, pinagagawang seaport, yung daan daw papunta doon? O kasi ako, ilang beses na ako pumunta, masakit sa likod talaga, tol. Actually, Senator, yung binabanggit po yata ni Sir Ludwig, parang sa probinsya na yata ng Quezon yun. Yung problema na yun is talagang sa probinsya na po ng Quezon, which is mararamdaman mo naman po, totoo naman talaga, mararamdaman mo every biyahe na medyo maraming lubak May ginagawa ba ang bagong kalsada to? sa Quezon po. Papunta sa Bicol. Yun, Meron ba? TR5, Senator. Okay, ano yung, kamusta yung sitwasyon niyang, SLEX TR5 po, ongoing po ang kailan nang construction. tapos niyan? That I am not yet sure. Pero yun po yung Senator yung binanggit ko kanina, that will cut down the travel time from Manila to Camarines Norte. Oo, kasi napaka-importante daw nun. Oo. So, ilang gaano ba katagal bago makapagpa-approve ng economic zone? Halimbawa po, hindi kumontra yung ating mga kababayan. Yung pinakamabilis po. Halimbawa po, wala kaming kontra. Kasama din ako sa kontra. Sir, ito po kasi initiative na to, this will require government funding. So it goes through the Congress. Sa amin po kasi Like for 2 weeks, 1 week? sa framework po kasi namin, it only takes 6 months kung kumpleto 6 yung months. documentary requirements. Pero Kung may in budget na po, kung may in this budget case na. po, makakasagot po niyan probably the other agencies. Opo. Kasi this goes. Okay po. Sir, halimbawa, may budget. Gaano kabilis? Halimbawa lang po, halimbawa lang po. Hindi po kayo sumasang-ayon. Ano lang po natin? Educate us lang po. Sir, so dapat may GAA, nasa GAA, covered by the GAA. So assuming napasa na, tapos so basically minimum 12 billion, so dapat maisama siya sa GAA. Kung wala siya sa GAA, hindi siya mapupundahan. DBM po ang makakasagot nun. Kasi taga-kolekta lang po kami eh. DBM, ano lang po. Dreaming lang tayo. Andyan, na pondohan. Halimbawa, hindi natanggal sa GAA. Okay. Good morning again, Senator. Actually po, ang concerns po natin dito, yung whole of area na development po, di ba? More than yung ecozone po, hindi ba siya babahain? May sufficient po ba siyang kuryente? Halimbawa lang, ma'am. Halimbawa lang, wala na lahat yung problema na yan. Halimbawa, naayos natin lahat. May pondo na, naharap natin, may papel lahat. Gaano katagal magtayo ng economic zone? Ayan. I think, sir, pag ganyan naman po, comprehensively released naman na po kami. So, we will defer po to the implementing agencies. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Attorney. Sir, kayo. Senator, At experience niyo po, sa tagal niyo pong nagtatayo ng economic zone. Halimbawa, Senator, na-approve na ng Congress, ibig sabihin na proclaim na siya. Maybe it will take 5 years to be operational. Kasi maglalagay ka niyang pipeline dyan, no? Utilities, kuryente, horizontal development ng area. Gagawa ka ng administration building. So, hindi mo napupunta dyan yung mga locator companies hanggang parang plug and play ba? Ready na sila na mag-operate. So, probably you will be establishing
warehouse facilities. Yung facilities na pupunta na lang doon yung kumpanya. Po, kaya na ba yun, Sir Ton? Di ka ba nalulula sa mga sinasabi nila? 5 years, development plan, everything. Meron na, halimbawa lang. Hindi natin sinasabing meron na. Halimbawa lang. Nandyan na. Kaya ng Camarines Norte yun? Gawin? Hindi kayo mabigla? Yung about po sa mga infrastructure po ba yung Opo, yung sa power. Opo, power, water. Tungkol po sa power, we are facing challenges. Pero kahit ganun, actually meron na pong yung nagtayo na ng Metmast and ano na, medyo malapit-lapit na doon sa, kumbaga, yung pagiging sure na magkaroon ng wind power sa Camarines Norte, which will help with the power needs of our... Magkakaroon na kayo nun? Magkakaroon na kayo ng... Malapit na po, malapit na po. Malapit nang matapos yung schedule nung sa Metmast, which is nung nakausap naman namin yung investor, ang sabi, hindi naman namin yan, tatanggalin namin yan kung sa simula pa lang hindi okay. Marami na rin po ang naglalakad ngayon actually. Iba't ibang klaseng renewable energy, solar, wind. Kasi nga po, the difference... So, papunta na kayo. Yes, sir. Papunta, Yes, na sir, ang, Senator. papunta na ang Camarines Norte doon sa mga tinatawag na renewable energy, development, infrastructure. Nasaan na ba kayo ngayon? Magmula, kailan ba na nakaupo si Gob? 2022. Mula 2022, nasaan na kayo ngayon sa Camarines Norte sa development? Yun po. Opo. Bali, kung... Marami pong bagong bridges, maraming bagong kalsada. Marami pong, yun nga, isa na po yung airport sa pinagmamayabang natin na malapit nang magsimula, yung seaport na nagsimula na, Coliseum. Marami po. Marami talagang mga projects ngayon. At ito, paghahanda ninyo para dyan. Opo. Yun yung mga paghahanda namin. Including na rin, banggitin ko na rin, yung nasa third reading na rin po yung updating ng aming local incentives, local investments and incentives code. Dahil nga po talagang nandun yung direction namin doon sa pag-attract ng investors. That is why pinupush nga namin po talaga itong economic zone. Pwede ba pansamantala habang nag-aantay kasi mukhang dadaan ka sa butas ng karayom dito? Habang tumatakbo yan, pwede nyo nang pag-aralan yung Create Law? Pwede nyo bang tulungan ng Camarines Norte doon? Mr. Chair, yes. Pwede naman po, pwede kami magkaroon ng briefing with them kung kailangan nila. Mr. Chair, I would like to point some few things. Kasi ang tanong nyo, kailangan ba talaga? Under RA 7916, ito nga po yung Special Economic Zone Act of 1995, ang isang prerequisite po doon para magkaroon ng ecozone, as will be recommended by PESA to the President, is magkaroon ng master plan and feasibility study. Meaning, yung feasibility study, you have to compare yung cost at benefits. At isang cost nga to, if ever dito, is the 12 billion capital minimum. So, kailangan nilang mapakita na yung benefits are so much greater than the cost. Now, with regards to the separate custom territory, sir, we agree in other jurisdiction, yung separate custom territory, it's like a separate territory talaga. It's not part of, for instance, ng Philippines. Pero dito po sa atin, hindi na po ganon because of train and create. Meaning, kahit may separate custom territory ka, you are still subject to all the taxes except kung meron kang incentives under the create law. Nandun din yun. As mentioned, sir, kanina, yung special economic zone, hindi automatic po incentive. Kailangan ka muna mabigyan ng incentive ng gobyerno so that you can get this custom duty incentives, this VAT incentives as well. So hindi na po automatic. Sa atin pong jurisdiction, unfortunately, yung separate custom territory, hindi na po parehas katulad sa ibang country na talagang separate, literal separate. So yun po yung mga... Sir, may tanong lang po ako, Sir Asek. Kasi binanggit po kanina ni Sir Ludwig
na kaya masayang balita sa ating mga investor yung separate yung customs kasi parang mas bumibilis yung kanilang pag-uusap. Diyan po sa ating bagong law, create law, mas bumibilis po ba na natanggal na natin yung extracurricular connivance? Ako. Sir, so ang one as mentioned by our by our colleague from PEZA, ang isa na nga pong main advantage of having an eco zone is the ease of doing business. Kasi basically, instead of going to the LGU for the permits, you go to the authority and the authority siya na bahala sa'yo. Yun po yung main advantage niya. However, in the Create Act as amended by Create More, naglagay po kami doon ng isang tax for the LGU which we call the Registered Business Enterprise Local Tax. Na basically sinasabi doon a maximum of 2% of gross income na yun na yung magiging share ng LGUs in lieu of all local taxes and fees and charges. So basically, basta magbayad ako ng 2% na yun na yung share ng LGUs. Kasi isang problema po ng businesses with regards to ease of doing business, the LGUs can impose any tax or fees and charges to them. And sometimes medyo hindi na po talaga kumbaga over and above na talaga yung some of the fees and charges. So yun po yung isang innovation under Create More. We have that provision of a registered business enterprise local tax. But take note, sir, to be able to avail of that what we call RBELT, kailangan mo muna mag-grant ng incentives ng national government. So yun po, lahat po nakakabit yun sa pag-grant sa iyo ng national government ng incentive. So kahit nasa eco zone ka, pero wala kang incentive, hindi ka nabigyan ng incentive, wala lahat yun. Palagay niyo po, sir, tapos na po kayo? Matatanong ko lang po, sir. Sir Ludwig, ayun po, okay po ba sa inyo yun? Yung pagkakapaliwanag po para sa eco zone? Okay po ba yun? Mas bumilis po ba? O mas nadagdagan? Yung separate customs territory, two things kasi yan eh. I agree with ASEC na pag sinabing separate customs territory, there is an existing ease of doing business system na, for example, in PEZA, kung mag-i-import ka ng raw materials to use in your manufacturing of finished product, electronic na yung sa amin eh. So, meron kaming sistema doon na we provide ease of doing business. Pero yung sa tax, we believe na yung Create Law did not amend specifically or explicitly na wala nang separate customs territory kasi separate customs territory related yung BAT principle dyan eh. So pag pumasok siya doon sa separate territory like eco zone, it's like going to another country. Walang VAT charges yung mga local purchases ng aming companies. Salamat po, sir. Ano lang po kami ng 1 minute suspend lang para makakain po kayo. Kain muna po kayo. Kain muna po kayo. Nakakalimutan natin yung mga pain in our hearts. Sabi nga nila. Okay. Ngayon, you're in pain. Pero alam niyo, yes sir, magandang tanghali po. Atin pong kilalanin ang pagdating po ng aming idol, ang anak ng masa, JB Ejercito, Senator, ang tunay na rider. Sir, magandang po. Magandang umaga rin. Good morning, Chairman, sa ating kasamang Senator Robin Hood Padilla. Dito naman ako, syempre, para din makisama, syempre, kung ito'y makakatulong para sa ekonomiya, no? Lagi naman tayong sumusuporta. In fact, kaya nga natin tinutulak yung mga economic generators, infrastructure at lahat. So, kung makakatulong ito para po sa inyong lugar, no, ay syempre po ay tayo po isusuporta, no. In fact, pinagtulungan nga natin para ma-improve po yung inyong airport, no. Para po
in line with the aim of establishing an economic zone, no? Naglagay ko tayo ng pondo as the chair of the as vice chair of Committee on Finance. Naglagay ko tayo ng pondo for the improvement of the airport in Daet, no, sa Camarines Norte. So kailangan lahat to, no, yung transpo, lahat para in line in our aim of having a special economic zone in the area. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator JV. Alam nyo, napakalaki po ng pagmamahal ni Senator JV sa ating lugar, sa Bicol region, lalong-lalo na po. Dahil siyempre, rider po yan eh. Nakikita niya. Yan po ang kaibahan ng rider na senador. Nakikita niya by land yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Ngayon po, Senator JV, na patapos na po kami at ito po ay sususpend muna po natin sapagkat sa bawat hirit po ni Senator, Senator na tingin ko dito sa pamangkin ko. Pamangkin, talagang barado ka ngayon dahil binabanggit ni Asek Carlo na talagang may bagong batas na kailangan natin pag-aralan. Opo, may mga bagong batas na pinapasa po natin, both houses, para makatulong po sa ekonomiya natin. At naniniwala po kami na itong batas na to kailangan natin pag-aralan. Kaya antahin po namin yung IRR. Opo, at pagka nabasa na po namin yung IRR, na pag-aralan na po natin, na educate niyo po kami uli, kailangan tayong i-educate nila patungkol doon. Kasama po natin si Sir Ludwig Dasa, kasi ang ganda-ganda po nung sinabi ni Sir Ludwig kanina na ang economic zone para siyang hiwalay na customs, yan ang gusto ng ating mga investor. Sinabi naman ni Asek Carlo, hindi na ganyan ngayon. So marami tayong dapat pag-aralan muna. Mag-enjoy muna tayo ng holidays natin, pagbalik natin, tsaka ka bumawi. Tsaka ka bumawi. Medyo bugbog sarado ka ngayon. Isa lang po ang masasabi. Sir, mayroon po kayong sabihin? Opo. Sir, gusto lang po namin linawin yung position po ng DOF. Hindi po kami tutol sa pagtatayo po ng economic zone. Ang tutol po kami doon sa pag-create po ng panibagong investment promotion agency na nangangailangan ng pondo. So, ang sinasabi pa po namin, under the PESA law, meron na po tayong mechanism para magtayo ng economic zone. And yun na lang po yung kailangan siguro nating i-explore sa ngayon na mas mabilis, hindi na kailangan dumaan po ng Kongreso. Presidential proclamation po lang ng Presidente, makakagawa na po tayo ng economic zone. O yun, matagal na namin na pag-usapan ng liutol yun. Si Presidente, okay. Ibang issue na yun. Basta sa ngayon, tandaan natin, mga mahal kong kababayan, yung sinabi po kanina ni Director Rosario Dominguez, napakaganda po nun. Ang Camarines Norte, ang Panganiban, ang gateway ng Bicol. Napakaganda po nun. Wala nang gaganda pa doon. Galing Quezon. Kaya ko po nababanggit yan dahil ako po, hindi ko naman po pinagsisinungaling. Once upon a time, tayo po ay namundok. Tayo po ay nakasama natin ng mga rebelde. Alam po natin ang takbuhan. Magmula yan pong Sierra Madre na yan, mula Quezon, pabagsak sa Bicol po ang withdraw. Kasi doon, nakikita ng mga rebelde na mga tao naiwan kami. Kaya doon po ang nagiging takbuhan. Kaya napakaganda po na kung madidevelop po natin ang Bicol, ang Camarines Norte, ang Jose Panganiban, dahil yan po talaga ang totoong mensahe ng kapayapaan. Kung gusto po natin talaga na tumahimik ang ating bayan, kailangan po yung mga lugar na alam po natin na doon talaga. Hindi naman po kami sa Bicol ang rebelde, doon lang po ang takbuhan. Kaya po siguro kung mawawala na ng takbuhan nitong mga ibang mga rebelde at makikita po nila na kami ay develop na ron, siguro po magiging tuloy-tuloy na po ang pagtatapos ng rebellion sa bayan natin. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyo. Sususpend muna po natin ang pagdinig na to. Maraming salamat at happy holidays po. Mabuhay. Salamat po, Senator JV. Baka meron po kayong... Boss po. Pasalamat din ako kay Senator Robin Hood Padilla. Anyway, ang Bicol ay sabi ko nga, hindi ko rin matanggap ng Bicol region i-considered one of the poorest regions. Napakayaban sa natural resources, sa tanawin, 'di ba? Na ang lupa. Kaya lang siguro because of the distance, yung parang isolated siya. Kaya nga aside from the airport na ating pong
sinulong nung budget ng DOTR, nung budget hearings na ako po yung nagdepensa, pinupush pa rin natin na sana matuloy na yung South Long Haul, yung pong dating Bicol Express. Yan ang magpapabuhay sa ekonomiya ng Bicol, no? Not only for as commuter but also as cargo, no? Siguro maalala mo Sen. Robin Hood, si Nora Honor nga diyan nga nakilala eh, 'di ba? Sa Iriga nagtitinda ng kape sa Bicol Express. Ngayon pagkain na lang ang Bicol Express, hindi na alam ng tao. So hopefully nilagyan pa rin natin ang budget ng South Long Haul para sana kung meron pong mag-take over doon sa, kasi na-cancel yan eh, sa Exim Bank medyo mataas, hindi nagkasundo because of the China issue. We're hoping na merong mag-take over para matuloy na yung South Long Haul project, no? Para mabuhay po ang ekonomiya ng Bicol. Salamat po.